Noong 1095, ang panawagan ni Pope Urban III na bawiin ang Jerusalem ay nagpasiklab sa unang krusada. Pinag-isa ang mga kabalyero ng Europa sa ilalim ng isang banal na layunin. Pagkatapos ng madugong labanan, nakuha ng mga krusada ang Jerusalem noong 1099, ngunit panandalian lang ang kapayapaan. Ang mga peregrino ay nahaharap pa rin sa nakakamamatay na banta sa mga daan. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Hugues de Payens at 8 kasama ay nanumpa na poprotektahan ang mga peregrino, pinagsama ang mga panata ng monghe at ang armas ng kabalyero. Inialay nila ang kanilang buhay upang bantayan ang mga daan ng banal na lupain. Tinalikuran ang kayamanan at ginhawa para sa kahirapan, kalinisan at pagsunod. Hindi tulad ng mga monghe sa mga kumbento, ang kanilang monasteryo ay ang larangan ng digmaan, ang kanilang mga panalangin, ang pagbabanggaan ng mga espada. Kaya, ang mahihirap na kasamang sundalo ni Kristo at ng templo ni Solomon, ang Knights Templar ay isinilang, na may punong tanggapan sa Temple Mount sa Jerusalem. Isang bagong uri ng mandirigma ang lumitaw kalahating monghe, kalahating kabalyero, ganap na nakatuon sa isang sagradong misyon. Ang pagsasama ng monghe at kabalyero ng mga Templar ay revolusyonaryo, panalangin at disiplina sa madaling araw, espada at kalasag sa araw. Nakagapos ng Latin rule, simple lang ang kanilang pamumuhay, walang personal na ari-arian, simpleng damit at mahigpit na pagsunod. Ang kanilang misyon ay isa, protektahan ang mga peregrino at ipagtanggol ang mga estadong krusada, bumubuo ng isang permanenteng, propesyonal na hukbo sa banal na lupain. Hindi tulad ng mga maharlikang krusada, nanatili ang mga Templar, ang kanilang mga panata ay nagtatali sa kanila sa rehiyon. Ang kanilang sigaw sa labanan, hindi sa amin Panginoon, kundi sa iyong pangalan ang kaluwalhatian. Umalingaw-ngaw sa mga larangan ng digmaan. Sa kabila ng kahirapan at maliit na bilang, ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ang nagpatangi sa kanila. Alam ni Hugues de Payens na kailangan ng higit pa para mabuhay ang opisyal na basbas ng simbahan. Ang kapalaran ng mga Templar ay malapit ng magbago magpakailanman. Noong 1129, sa Konseho ng Troyes, nakuha ni Hugues de Payens ang pagkilala ng simbahan para sa mga Templar, sa tulong ni Bernard ng Clairvaux. Ang sanaysay ni Bernard, sa papuri ng bagong kabalyero, ay naglarawan sa mga Templar bilang mga banal na mandirigma, gumagamit ng karahasan para sa Diyos. Ang pag-endorso ng simbahan ay nagdulot ng baha ng mga donasyon at recruit, na nagpabago sa orden sa isang makapangyarihang internasyonal na puwersa. Ang mga papal bull ay nagbigay sa mga Templar ng malawakang pribilehiyo pagkalibre sa buwis, sariling mga kapelyan, at pananagutan lamang sa papa. Walang hari o obispo ang makapag-utos sa kanila, sila ay isang soberanong orden. Ang kanilang misyon, kaligtasan sa pamamagitan ng paglilingkod at labanan, ay umakit sa medieval Europe. Ang mga Templar ay naging parehong espiritual na ideal at isang matatag na institusyon. Ang kanilang pag-angat ay mabilis, ang kanilang kapangyarihan ay walang kapantay. Sa suporta ng Papa at malalaking donasyon, nagtayo ang mga Templar ng isang network ng mga commandery sa buong Europa at banal na lupain. Ang mga sentrong ito ay naging sentro ng agrikultura, recruitment, at higit sa lahat pinansya. Pinangunahan mga Templar ang isang sistema ng mga liham ng kredito na nagpapahintulot sa mga manlalakbay na magdeposito ng pera sa isang lungsod at ligtas na bawiin ito sa iba. Ang inobasyong ito ang nagpabago sa kanila bilang mga bangkero ng mga hari at papa na nag-ipon ng napakalaking kayamanan para sa orden. Ang kanilang kayamanan ay nagpondo ng mga kastilyo, hukbo at kampanya na nagpapalakas sa kanilang kapangyarihang militar. Sa larangan ng digmaan, ang mga Templar ay maalamat, disiplinado, walang takot, at ipinagbabawal na umatras maliban kung labis na nakararami. Ang kanilang puting balabal at pulang krus ay naging simbolo ng sakripisyo at kagitingan. Ang mga Templar ay parehong mandirigma at financier, walang kapantay sa parehong larangan. Sa huling bahagi ng 1200s, bumagsak ang mga estadong krusada, nawala ang orihinal na misyon ng mga Templar. Inilipat sa Cyprus, nanatili silang mayaman at makapangyarihan na nagpabago sa kanila bilang mga target. Si Haring Philip IV ng Pransya, na may malaking utang sa mga Templar, ay nakakita ng pagkakataon. Noong Biyernes, October 13, 1307,
iniutos niya ang malawakang pag-aresto sa mga Templar, kasama si Grandmaster Jacques de Molay. Sa ilalim ng torture, kinuha ang mga pagtatapat ng erehiya at pamumusong, mga akusasyon na idinisenyo upang sirain ang reputasyon ng Orden. Sa ilalim ng panggigipit ni Philip, binuwag ni Pope Clement V ang mga Templar noong 1312. Inilipat ang kanilang mga ari-arian sa mga karibal at kinuha ang malaki para sa kanyang sarili. Ang dating makapangyarihang orden ay winasak ng kasakiman at politika. Ang pagbagsak ng mga Templar ay mabilis at malupit. Noong 1344, si Jacques de Molay at ang mga kasamang pinuno na binawi ang sapilitang pagtatapat ay sinunog sa tulos sa Paris. Sinasabing isinumpa ni de Molay ang kanyang mga nagpapahirap. Parehong namatay ang papa at hari sa loob ng isang taon na nagpapalakas sa alamat ng Templar. Ang kwento ng mga Templar ay nananatili bilang isang saga ng pananampalataya, kapangyarihan at pagtataksil, isang babala kung gaano kabilis masisira ang kadakilaan. Ang kanilang puting balabal at pulang krus ay nananatiling makapangyarihang simbolo ng sakripisyo at paninindigan. Ang mga alamat ng mga lihim na lipunan at nakatagong kayamanan ay nagpapatuloy, ngunit ang tunay na pamana ay nasa kanilang mga ideal disiplina, kapatiran, at walang pag-aalinlangan na layunin. Ang mga Templar ay mga tao sa kanilang panahon, ngunit ang kanilang pag-angat at pagbagsak ay patuloy na umaakit sa atin. Ang kanilang kabanata sa kasaysayan ay sarado na, ngunit ang kanilang alamat ay nabubuhay pa.